Magandang umaga. Thank you, Pastor Jay. At salamat din po na wini-welcome niyo kaming dalawang mag-asawa. Hello? Okay. Akala ko kung ano yung nangyayari. Mabuti na lang nandito na tayo sa loob, no? Habang umuulan. At dahil nabanggit ni Pastor Jairus na magiging suki po ako, um, sabi ko nga po last time na nandito ako, may series po tayong aaralin, yung Book of First John. So yung sulat ng Apostle John sa isang church na nagkakaroon ng problema at gusto niyang itama ito. So dahil magigisuki ako, susundan natin yung series. No? Aaralin natin yung First John at uh, kung lolobi ng Panginoon, matatapos po natin siya next year. May kasabihan po na first impressions last. So first impressions last. So hindi ko po alam kung noong una niyo po ako nakita kung ano po yung first impression niyo sa akin. So kung mali po at hindi maganda, sana po maitama natin. Kung masyado naman pong mataas, ay hopefully I live up sa mga impressions na yon. So ibig sabihin ng first impressions last ay yung una nating pagkita sa isang bagay o tao, ay usually yun na yung naaalala natin at naglalarawan na nung isip natin tungkol sa tao o bagay na yon. Halimbawa, may isang contestant sa isang talent show. Usually sa mga talent show ay kailangan maganda yung ayos, no? Appearances make for a great impression. Kunyari maganda at maayos, inisip natin, ay, maganda talent nito. Di ba? Pero may contestant sa talent show na ito na relatively older, pasintabi po sa mga matatanda. Nung sumali po siya ay 47 years old na siya. Usually po pag talent show, no? Yung mga bata, mga kabataan ang sumasali. Pagpasok niya sa entablado ay medyo hindi ayos yung kanyang buhok, medyo kulot-kulot. Maputi na rin dahil nga she's relatively older. At kung titignan natin ang kanyang pananamit, parang hindi masyadong maayos. At kung titignan natin ang kanyang asta, medyo chubby at hindi conventionally attractive. Nisip na siguro natin, baka joke time to, no? Baka gagawin lang comedy ng production crew pag inedit nila yung episode, no? Gagawin katawa-tawa itong contestant na ito. At mismo yung isang judge, hindi na siya believe, no? Nakita pa lang niya yung contestant, nako, wala na to. So, ino-okray ng konti. Pero nung contestant ay bigla nang binigyan ng pagkakataon na kumanta ang kanyang talent. Kinanta niya ang I Dreamed a Dream galing sa isang play, Les Mis. At siya ay naging isa sa pinakamagaling na contestant sa history ng show na yon. Kung kilala niyo siya, siya ay si Susan Boyle ng Britain's Got Talent. I think season 3, siya sumali. Napakaganda ng boses niya. At kung titingnan natin yung kay itsura, parang hindi connect. Hindi siya maganda, hindi maayos, pero napakaganda ng kanyang boses. Runner-up lang siya nung season na yun, pero mas sikat pa siya kung sino man yung nag-champion. Hindi ko na nga alam kung sino nga yung nag-champion. I think isang dance group. She went on to become a successful singer. First impressions, last. Minsan, yung first impression ay tama, minsan mali. Tulad nung sinabi ni Simon Cowell, yung isang judge, na nang okray kay Susan Boyle, na amaze siya na napakagaling palang kumanta. Bakit ko ito binanggit? Kapag binabasa natin yung mga Biblia, yung ating Biblia, kailangan nating isipin may mga tao na sumulat niya. Tanong, ano ang first impression natin sa mga sumulat? Halimbawa, yung mga karakter din sa Biblia, anong first impression natin kay Peter? Kay Jesus mismo. Kay Paul, pag nakita natin siya sa Acts, o sa nagsulat ng ating liham dito, yung inaaral natin, anong first impression natin kay Apostle John? May tatlong sinulat si Apostle John, the Gospel of John, named after him. Itong mga sulat,
three letters, at yung Book of Revelation. Hopefully nabasa natin, kung hindi man ito mga sulat, ay yung Gospel of John. Pag may gusto po ako evangelize at binibigyan ng reading assignment, yung Gospel of John po yung binibigay kong unang basahin na ebanghelyo. And then siguro yung Book of Revelation, kung tulad niyo po ako, dati nung bata ako ayokong basahin kasi parang ano nangyayari dito? Gumugunaw yung mundo, no? Si John din po ang nagsulat nito ng aklat na yon. Anong first impression natin kay John? Marami siyang naisulat at ano ba yung palagi niyang sinasabi? Kung ibabase natin itong introduction ay yung mga sinulat ni John, ang first impression natin kay John ay dapat ganito. He is captivated by Jesus Christ. Almost obsessed by Jesus Christ. He only wants to talk about the true Jesus. And he wants to share Jesus to his readers. Paano ko nasabi ito? In the Gospel of John, the letters of John at yung Revelation, laging nagsisimula si John to introduce Jesus Christ. Kung may first impression man tayo kay John, the Apostle, he only wants to talk about Jesus Christ. Yun yung lagi niyang introduction. Sa Gospel of John, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Eventually, the Word became flesh, and inintroduce niya na si Jesus itong Word na ito, na Diyos din mismo. Dito sa sulat na aralan natin ngayon, ang first verse, sabi niya, in the beginning was the Word of life. We have seen Him, heard Him, looked upon Him, and touched Him. And this is Jesus Christ. Sa Book of Revelation, sabi niya, the revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants the things that must soon take place. For John, it's all about knowing Jesus Christ. Tama kaya yung first impression natin kay John? Oo, it's all about Jesus. The Apostle John is gripped by who Jesus is, almost obsessed. He wants to know Christ. He wants to tell people about Christ. He wants his whole life to be defined by who Jesus is. He wants his life to be defined by who Jesus is. At yun din yung gusto niya sa sinusulatan niya. Dapat si Kristo ang nagde-describe sa ating buhay. Ano ngayon ang kinalaman nito sa buong sulat if it's about Jesus Christ? Dito sa ating aralin, John begins with the identity of Jesus. Bago niya isulat yung mga pagtatama at mga encouragement at mga exhortation, kailangan bumalik siya sa pinaka-basic. Kilalanin natin ang totoong Jesus. Kailangan natin makilala ang tunay na Jesus Christ. Bakit? Ang issue sa church na sinulatan ni John ay merong mga false teachers na nagtuturo ng mga baloktod na paniniwala tungkol kay Jesus Christ. Hindi daw siya tunay na Diyos at hindi daw siya tunay na tao. Mukha lang tao pero hindi talaga. Aralin natin yun, Lord willing, next time. At dahil sa false teaching, mga kapatid, sobrang grabe ng issue sa church dahil may mga umalis na at sumunod sa false teachers. Sabi ni John sa chapter 2 verse 19, they went out from us. May mga umalis at sumunod sa mga baloktod na guro, mga false teachers. Kaya po para kay John, hindi po maliit na bagay na makilala kung sino ang tunay na Jesus. Ito po magdedetermine kung nasa tama ka ba o hindi. Kung may tunay na buhay ka ba o wala. Kung naniniwala ka ba sa katotohanan o sa kasinungalingan. Kung sa katotohanan, papunta ka sa piling ng Diyos who is truth. Kung sa kasinungalingan, siguro man magiging masaya yung buhay mo dito, magkakaroon ka ng maraming pera or marami kang magiging kaibigan, pero sa dulo ay wala kang Diyos dahil naniwala ka sa kasinungalingan.
Mga kapatid, the Christian life is not about obeying a list of rules. Hindi ito tungkol sa mindset o philosophy. Hindi ito paghahanap ng mga experiences. The Christian life is about Jesus Christ. To know Him, to follow Him, to imitate Him, and to love Him. Yun po yung bilang Kristiyano. To know, to follow, to imitate, and to love Jesus Christ. Sabi ng isang author, one of the greatest privileges of us believers dito sa mundong ito and unto eternity consists in the beholding of the glory of Christ. End of quote. Pag magko-quote po ako, hindi na po verbatim, no? Tatagalogin ko po minsan-minsan. Baka may magsabi, uy, sino yung nagtataglish na author na yan? Si John Owen po yun, nagtataglish po siya talaga. Biro lang po. One of our greatest privileges, mga kapatid, ay makilala si Heso Kristo. Tayo lang po ang merong ganong pribilehiyo. Yung mga taong wala kay Kristo, hindi po nila yung privilege. Wala po silang access sa Diyos. Tayo lamang po, bilang mga Kristiyano. Ang dalangin ko po ang ating pag-aaral sa umagang ito will affirm our faith and love for Jesus Christ, who is truly God and truly man. Simple lamang po yung outline ko ngayong umaga, pero medyo mabigat-bigat at malalim-lalim. Kaya panalangin ko po nakapagkape naman po kayo, no? Nakatulog ng matiwasay, tumigil na yung ulan so hindi na masyado nakakaantok. Hopefully lahat tayo alive, alert, enthusiastic. Simple lamang po yung outline. Una, Jesus, truly God. Pangalawa, Jesus, truly man. And 3, the benefits of knowing Jesus, the God-man. Hayaan ko pong basahin ang ating passage this morning sa English at sa Tagalog. 1 John chapter 1, verses 1 to 4. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testify to it, and proclaim to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. That we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And we are writing these things so that our joy may be complete. Sa Tagalog, pinaalam namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na naroon na buhat pa sa simula. Tungkol sa salita ng buhay na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahawakan ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin at pinapatotohanan. Pinaalam namin sa inyo ang nahayag sa amin, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Ang aming nakita at narinig ay pinapahayag namin sa inyo upang magkaroon din kayo ng pagkakaisa sa amin. Ang pagkakaisa nating ito ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Sinusulat namin ang mga ito upang maging lubos ang ating kagalakan. Let's pray. We ask for complete joy, for we have fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. Dalangin ko, Ama, na bigyan mo ng liwanag ang aming mga puso ngayong umaga upang aming makita si Jesus. Tunay na Diyos at tunay na nagkatawang tao. At lahat ng benepisyo na makukuha namin dahil siya nga ang kaisa-isang Diyos na nagkatawang tao. Bigyan mo kami ng lakas makinig. Bigyan mo kami ng lakas manampalataya. Bigyan mo kami ng lakas upang mamuhay na nangaayon kung sino talaga si Jesus sa aming buhay. Ang aming dalangin sa pangalan niya. Amen. Jesus, truly God. Sabi ni John,
That which was from the beginning, that which was with the Father, we proclaim to you. Kung nabasa na natin yung New Testament, specifically yung Gospel ni John, marahil familiar na yung introduction niya. Sabi niya sa John 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Familiar ba yon? Kung nabasa natin yung first page actually ng Bible, hindi ba't yun din yung makita natin? In the beginning, God. So si John, nung ini-introduce niya yung Word, at ini-introduce niya yung Word of Life dito sa 1 John, meron siyang nire-reference sa simula't simula pa lamang. Actually, before Genesis 1:1, na yung Word daw at yung Word of Life ay bago pa magsimula lahat ng bagay dito sa mundo, ay nag-i-exist na. Was from the beginning. John is referring to the pre-existence or the eternity of Jesus Christ bago pa man makreate yung buong mundo. Anong ibig sabihin nito? Kung hindi si Jesus ay Diyos. John is saying that Jesus is one with the Father before time. Sabi niya, that which was with the Father. Simply, Jesus is God. Specifically, the Son of God. Jesus is truly God. Bakit kailangan ipaalala ito sa church? Specifically sa church na sinusulatan ni John. Sabi ko nga, may umaaligid na false teachers sa simbahan na ito. Ang false teachers na ito ay nagtuturo ng fake, false Jesus. Maling Jesus, maling gospel, maling turo, maling pamumuhay. Walang eternal life. Sabi natin last month, ang concern ni Apostle John ay bilang isang pastor. Mahal niya ang church na ito, kaya ayaw niyang maligaw ang mga taong ito sa baluktot na katuruan. Huwag tayong maniniwala sa mga taong puro Jesus lang sasabihin, pero pag tinignan natin at pinakinggan, parang wala sa Biblia yun. Huwag maniwala sa false teaching. Kumapit tayo at lumalim sa tama at faithful na pagtuturo. Mapapahamak ang lahat na sumusunod sa false teaching. Walang tunay na Diyos sa maling turo. Siguro narinig na natin ng ibang tao na sasabihin nila, Christian sila, pero hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus. Minsan magaganda pa yung mga building nila, no? Pasintabi po, hindi ko po alam na magaganda yung building nila. May mga nagsasabi na spiritual daw sila o maka-Diyos, pero hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus o walang pakinabang si Jesus sa kanilang buhay. Yung Diyos lang, huwag na si Jesus. Marami ring kulto na mukhang disente, mukhang maayos, mukhang mababait. First impression, mukhang okay sila. Pero sila ay mga false teachers na magaling manlinlang, magaling magsinungaling. Sila ay mga sinungaling na nagpapahamak sa mga tao. Mga kapatid, ang tamang doctrine na hindi lamang laban ng mga pastor tulad ni Pastor Jairus o kung sino man yung mga nagtuturo sa atin sa church. Kailangan lahat tayo ay lumalalim sa tamang katuruan ng Biblia. To believe and to know the truth about Jesus, that He is God, ay para sa bawat isang Kristiyano. Hindi ka Kristiyano kung hindi ka naniniwala na Diyos si Jesus. Kailangan nating lumalim sa theology. Side trip tayong konti. Mahilig po ako sa side trip, no? So, baka lahat po ng sermon ko may side trip, no? Hopefully, yung side trip po ay may kabuluhan sa pinag-aaralan natin. Side trip natin
Ano ba, bakit kailangan lumalim? Mahalaga ba talaga yung theology? Mahalaga ba talagang mag-aral ng tamang doktrina? Hindi ba sapat na makinig na lang bawat Sunday or kung may pa-meeting si Pastor Jairus or mga conference, kailangan ba talaga na mag-aral para sa sarili, magbasa ng mga libro? Ang sagot ko po, simple lang. Oo, kailangan nating basahin ang Biblia para sa ating sarili. Lahat tayo ay kailangang lumalim sa pagkilala kay Jesus. Halimbawa, bigyan ko kayo ng illustration. Sa isang relationship, o na lang sa mga singles na Pastor J, baka kung ano pang maisip nila. Sa mag-asawa na lang, kami ni Jana, habang lumalalim ang pagkilala ko sa aking asawa or sa kanya para sa akin, hindi ba't lumalalim din yung ating pag-ibig at paghanga sa taong ito? Yung mga singles, close niyo muna yung mga tenga nyo, no? Biro lang. Ganito sa bawat relasyon. Habang nakikilala natin ang isang tao, lumalalim ang ating pag-ibig at paghanga sa kanya. Ito yung aim ng biblical knowledge. Makilala natin si Jesus ng mas malalim para tayo ay mas lumalim ng pag-ibig, ng service, ng worship sa Kanya. Yun po yung goal ng theology. Hindi lamang magsulat ng mga libro na makakapal upang mapalalim ang ating love, service, at worship kay Jesus. Ika nga ni R.C. Sproul, everyone is a theologian. Lahat daw tayo ay theologian. Lahat tayo may paniniwala tungkol sa Diyos. Ang tanong, yung paniniwala nyo ba ay tugma sa Biblia? Kaya kailangan nating mag-aral, kailangan nating maging matalas sa ating pag-iisip tungkol sa theology at Biblia dahil dito natin mas makikita kung sino ba si Jesus at ang Diyos. At lahat ng pangako ng Diyos para sa atin. Sabi ni Jesus sa John 4:23, ngunit ang oras ay dumarating at ngayon na nga kung saan ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa paanong paraan? Sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganito ang hinahanap ng Ama na sasamba sa Kanya. Spirit and truth. Yung truth po ay yung tamang doctrine. Biblical knowledge. So yun po yung layunin ng theology. Tamang kaalaman sa Diyos. Worship. Deeper worship to God. Ang ating paglago in theology or the knowledge of God should lead us to worship God and love Him more. That's the goal. Kung hindi po yun nangyayari sa lahat ng ating pag-aaral, useless po yung inyong theology, yung pag-aaral. Kung hindi po nagdidipin ang inyong worship at love sa Panginoon, hindi po tama yung pag-aaral natin ng theology. Kung hindi po lumalalim yung ating pag-ibig sa church, baliwala po yung theology. Balik tayo sa main road. Yun lang po yung side trip natin. Sinabi ko yun dahil medyo marami tayong theology aaralin ngayong umaga. Kaya kahit wala kayong kape sa katawan, kailangan yung maging gising. Balik tayo sa main point. Gagawin ko pong hopefully simple. Yung pagtingin natin kung paano pinapakita ng Biblia na Diyos si Jesus. So, 4 na passages. Isa galing sa Old Testament. Isa mismo galing kay Jesus na nagpapakilalang siya ay Diyos nga. Isa galing sa Gospels na nagte-testify na siya ay Diyos. At isa ay galing sa writers ng New Testament. Ready na po? Hindi na. Galing sa Old Testament. Isaiah 40 verse 3. So marami po ang passages that tell us that Jesus is God. Pero itong mga pinili ko po ay mga sample lang po. Hopefully representative of the Bible in their teaching that Jesus is God. Isaiah 40 verse 3. Ang sabi dito, a voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord. Capital L-O-R-D. Prepare the way of Yahweh. Make straight in the desert a highway for our God. Siguro po familiar yung passage na ito sa Isaiah.
Pero nabasa natin siguro ito sa Matthew, Mark, Luke, at John. Dahil gagamitin po ng gospel writers, sila pong apat, upang tukuyin ang voice na ito na si John the Baptizer. So, hindi po siya Baptist, no? Nagbabaptize po siya. So, pasensya nyo, yun po yung tawag ko sa kanya, John the Baptizer. The voice in the wilderness that will prepare the way of the Lord, the way of Yahweh. Teka, Kuya RG, parang patungkol kay John yan. Wait, there's more. So yung role daw ng voice or ni John the Baptizer ay para ihanda yung way of the Lord, the way of Yahweh. Every time na babanggitin ng gospel writers itong passage galing sa Isaiah 40, papakita si John, and then afterwards, papakita yung pine-prepare niyang daan. Sino ba itong daan na ito? Sino itong Lord na ito na si John daw yung magpe-prepare ng daan? Si Jesus. Sa lahat ng accounts ng Gospels, so papakilala si John as the voice, and then parang immediately papasok si Jesus sa eksena. Signifying that the Lord, Yahweh, has come in the flesh. Yung Yahweh na ito, na nakikita natin as capital L-O-R-D sa Old Testament, ay hango sa Exodus 3, na nagpakilala yung Diyos kay Moises, nun sa burning bush. Ang ginamit na pangalan ng Diyos sa kanyang pagpapakilala kay Moises ay, I am who I am. I am. Ginamit ng mga translators ng Old Testament yung kinapitalize na L-O-R-D to refer to I am who I am. Or simply, I am. So yun daw yung pangalan na binigay mismo ng Diyos para sa kanyang sarili. I am. So yun po yung capital na L-O-R-D o Yahweh. So yung Yahweh daw, yung Lord daw sa New Testament ay dumating kasi naghanda daw ng daan ay dumating na rin si John. So dumating na rin daw si Yahweh in the flesh. The Lord, God Himself. Si Jesus yung Lord in the old and also the Lord in the new. He is God. Si Apostle John sa kanyang gospel ay kung babasahin natin ng maigi, gagamitin niya yung I am na mga statements sa lahat ng bagay na pagpapakilala naman ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. So yun yung sa Old Testament, Isaiah 40 verse 3, the I am has come. So sa New Testament naman tayo, sa Gospel of John, medyo marami po ito at dito ko po papakita na ginamit ni John the Apostle yung I am para kay Jesus. Merong 7 na major I am na statements ang Panginoong Jesus. Hindi po ito aksidente. Parang sinasabi po ni Jesus, yung I am no Old Testament, ako yon. John 6:35, I am the bread of life. John 8:12, I am the light of the world. John 10:9, I am the door. John 10 verse 11, I am the good shepherd. John 11:25, I am the resurrection and the life. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. John 15:1, I am the true vine. Mga kapatid, si Jesus na mismo yung nagpapakilala na siya ang I am. At bilang I am, inibigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos para sa kanyang mga tagasunod. Bilang bread of life upang tayo ay mabusog sa kanyang salita. Bilang light of the world upang magliwanag ang ating mga buhay at makita natin ang katotohanan. I am the door upang magkaroon tayo ng daan upang magkasundo tayo sa Diyos.
I am the good shepherd upang tayo ay magkaroon ng tamang patnubay sa ating buhay. Guidance. I am the resurrection and the life. Si Jesus lang bilang Diyos ang kayang magbigay ng buhay at muling pagkabuhay. I am the way, the truth, and the life upang magbigyan ng saysay ang ating buhay. May tamang daan, may katotohanan. At yung buhay dito, yung life, is quality. Just like God's life. Abundant, fruitful. At bilang true vine, upang mabigyan tayo ng lakas na nanggagaling sa Diyos. Ito yung pagkakaintindi ni Jesus sa kanyang sarili. Siya ang I am. Upang lahat ng mananampalataya sa kanya ay magkaroon ng I am ng Diyos sa kanilang buhay. Ano ba ang epekto nito, mga kapatid, para sa amin, sa atin? Kung ito si Jesus bilang tunay na Diyos, aba, dapat lang tayo ma-obsess tulad ni John kay Jesus. Kung ito si Jesus, dapat lang yung buong buhay natin, si Jesus yung magde-define. Isa pang testimony galing sa New Testament that Jesus is God. Kukunin ko to sa Matthew 16 verses 16 to 17. Siguro alam natin itong eksena na ito. Si Jesus, tinatanong niya yung kanyang mga disciples, "Who do you say that I am?" So tinatanong niya yung 12 na disciples, ano yung pagkakaintindi nila sa kanyang sarili? Sagot ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Ano ang reaksyon ni Jesus? Kung mali po ito, dapat tinama ni Jesus si Peter. Peter, nagbablaspheme ka. Mabuting guro lang ako. Tulad nyo, tao lang ako. Huwag kang maniwala na ako'y Diyos. Mali yan. Yung Diyos ay Diyos lang. Ganun ba nag-reply ang Panginoong Jesus? Ang sabi niya, "Blessed are you, Simon, anak ni Jonah, Bar Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Tama yung sinabi ni Peter na anak ng buhay na Diyos, si Jesus. He's the only Son, capital S. At sabi ni Jesus, tama ka. At nalaman mo yan dahil binigay yan sa iyo ng aking Diyos Ama. Tumetestigo si Peter na si Jesus nga ay Diyos. At pinatotohanan ito ni Jesus. May isa po mga gandang eksena pa sa Matthew 3, isa pang testimony, isa pang papatoo kung Diyos nga ba talaga si Jesus. Sa Matthew 3 verse 17. Siguro familiar itong storya na ito. So si Jesus ay nagpabautismo kay John. At anong nangyari? Wala lang, lumubog, lumitaw siya ulit, bumukas daw yung langit, at may bumaba na para daw kalapate, like a dove. Okay? At lumapag kay Jesus, yung banal na espiritu, may nangyari pa bang kakaiba? Yung mga tao daw na nandun sa lugar na yon ay may narinig silang boses. Boses galing sa kalangitan ang sabi, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Yung Diyos Ama mismo yung nagsabi, anak niya si Jesus. At sasabihin pa niya sa Matthew 17, not just, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Ang sabi ng Diyos Ama, listen to Him. Kung nakikinig tayo sa Diyos, makinig tayo kay Jesus. Dahil siya ang anak, capital A, ng Diyos. Tatlo lang passages. Actually, 4 na testigo na. So, si Isaiah, si Jesus mismo, si Peter, at yung Diyos Ama. Ayoko pong kaligtaan itong last passage natin to confirm that Jesus is God. This is possibly one of my favorite passages in the Bible. Let me read this to you. Ito na po yung last na sa point na Jesus is God. Colossians 1 verses 15 to 17.
He is Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. And he is before all things. And in him, all things hold together. Hindi ito theology textbook. The Apostle Paul is just saying, this is Jesus. He is God. Kung may imahe man na physical ang Diyos, the invisible God, it's Jesus na nagkatawang tao. By him, all things were created. Ganun kalakas si Jesus? Oo, kasi Diyos siya. Para sa kanya daw ang lahat ng bagay, by him, for him, through him. Hindi ba, ano yun, selfish? Oo, kung tao lang siya. But he is God. This is our Jesus. The image of the invisible God. He created everything. Through him, everything holds together. Lahat ng bagay daw, si Jesus yung nagme-make sense. So siguro kung walang saysay yung buhay natin, baka wala si Jesus. Jesus sustains every single created thing in the universe. Hindi po ako micromanager, no? At wala rin po akong obsessive compulsive disorder. Pero naisip ba natin, bawat segundo daw ng buhay, concern si Jesus. Parang lahat ng to, meron daw siyang intimate at personal na concern. In him, all things hold together. And he sustains everything. May isa po akong, hindi ko po alam kung tama, pero maganda siyang illustration on how Jesus sustains everything. Yung bawat segundo daw ng buhay or ng earth, o lahat ng to, it's as if kine-create ni Jesus per second. Naisip niyo na ba yun? Paano nagko-continue yung buhay? It's as if God is creating 1 second at a time. Maganda lang pong illustration. I'm not sure it's true. Pero ganun daw kalakas si Jesus na bawat segundo kine-create niya. Ganun kalakas. Dahil siya ay Diyos. This is our Jesus. He is God. Worthy of our worship, worthy of our service, worthy of our devotion, worthy of our obsession. Tulad ni John. Sabi ng isang author, Jesus is the eternal Son. This is his foremost identity. All his other offices or roles flow from the reality that the Father and the Son are one in eternity and nature. If Christ had never become the Christ, Jesus would have always been the Son. End of quote. Kung wala daw pong ibang role si Jesus, he will still be the Son of God. Jesus, truly God, our God. Okay pa po? Second point, Jesus, truly man. That which we have heard, seen with our eyes, looked upon, touched with our hands, made manifest. Sabi ni John sa kanyang gospel, the word became flesh and dwelt among us, and we have seen with our eyes, we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Para mahawakan, makita, at marinig, ay kakailanganin ng sense, no? Sense of sight, sense of touch, sense of hearing. Ang ibig sabihin pag ginagamit yung mga senses sa Biblia ay may physical na katawan yung isang bagay. Embodied. Or ang technical term, incarnate. Sabi ni John Stott, the eternal entered time and appeared to human beings. The eternal entered time and appeared to us human beings. Sabi ni Apostle Paul,
Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. Jesus was manifested in the flesh. That's from 1 Timothy 3:16. Nagkatawang tao yung Diyos? Medyo mahirap isipin, pero nagkatawang taong Diyos. Ito ay misteryo dahil dati hindi natin ito alam, pero ngayon ay ito'y pinapakita ng Diyos sa atin. At ito po hindi available sa lahat ng tao. Kung makikilala nating Diyos si Jesus, at siya rin ay nagkatawang tao, ay dahil ito ay ni-reveal sa atin ng Diyos. Ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa humanity o sa pagkatao ni Jesus? 4 na ulit na passages. So, Old Testament at 3 New Testament. Sa Old Testament, Genesis 3 verse 15. Sabi ng Diyos, habang hinuhusgahan niya yung ahas o yung serpent, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ito yung pangako ng Diyos sa ahas. Magpapadalaga siya ng sugo o Mesiyas. Natatalo sa gawain ng kasamaan. Sino kaya itong pinadala niya? Interesting po yung mga salita na ginamit sa Hebrew kasi po imbis na dinranslate po dito ay offspring or anak, yung pagkakagamit po ay seed. Seed of the woman. Sundan niyo po muna ako. Yung seed po, pag ginagamit sa Jewish context, ay patungkol po sa lineage or pagpapasa ng lahi. At usually po ito ay hango sa lalaki. Seed. Kaya po yung mga genealogy sa Old Testament ay puro mga tatay o mga lalaki yung nakalista. Tama po ba? So kung meron man pong seed, ito po ay dapat manggaling sa lalaki. Pero ang sabi po ng Diyos dito ay yung seed ay manggagaling sa babae or nasa babae. Ano kaya ibig sabihin nito? Yung anak o yung magiging anak daw ni Eva down the line ay ipapadala ng Diyos upang magwagi laban sa kasamaan o kay Satanas. Pero yung seed po ay hindi pa natin alam kung saan manggagaling. Ibig sabihin, hindi ordinaryo yung panggagalingan ng magiging anak ni Eva or the seed of the woman. Hindi lamang ordinaryong tao, pero tao pa rin. At dahil babae yung binanggit, manganganak yung babae pero supernatural. Parang virgin birth. Opo, parang yun po yung hint na supernatural yung pagiging anak ng tao ng kung sino man yung binabanggit sa Genesis 3:15. Nakasunod po ba? At dumating na po itong seed of the woman. Si Jesus. Supernatural nga ba yung pagkakapanganak kay Jesus? Oo. Hindi nagtalik si John at si Mary, pero nabuntis siya gawa ng banal na espiritu. So may seed. At may babae. A virgin birth. Actually, yung Genesis 3:15 po ay tinatawag na pangunang announcement ng gospel or proto-evangelion. Kasi dito makikita na nangako na yung Diyos na tatalunin niya yung kasamaan. Magbibigay siya ng pag-asa sa sangkatauhan. Nagkatawang tao. Yung Diyos? Oo. Ito si Jesus. New Testament naman. Siguro, mabilis na lamang to. Dahil babanggitin ko lang na nagkaroon ng tunay na buhay tao, si Jesus. He was born, he lived a life, and he died. So may biography, yung 4 na Gospels. So makikita natin may genealogy, may linya siya ng kanyang lahi. So from Mary and John,
pwedeng i-trace, pabalik kay King David, pabalik kay Abraham, and then pabalik kay Adam. So yung genealogy po ay common sa kanilang kultura para i-prove na tao ka nga at ito yung pamilya mo. So mapapatunayan po naging tao si Jesus. Sabi din ni Luke na nanganak si Mary in a manger. May mga witnesses, may mga shepherds, may mga pastol na nakakita at nag-worship sa kanya. Baby Jesus. Pero yung baby Jesus po ay lumaki, no? Yung nakikita natin sa Christmas na baby po, ay hindi po yun si Jesus. Opo, of course, naging baby po siya, pero lumaki po siya at naging um, disciple. So, tumanda po siya. Sabi sa Luke 2, verse 52, Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So, lumago din po yung kaalaman niya at dunong bilang tao. Nakita siya ng mga kapatid niya, ng mga kapitbahay niya na lumalaki. Pupunta sa templo, nagwo-worship. So nakita siyang lumalago sa kanyang kaalaman. Majority of the gospel tell us that he had a ministry for 3 years that he lived among the people. He chose disciples, he became hungry, thirsty, and tired. Nakita pa nga po siyang natutulog, hindi ba? Also, the gospels include that he died. He was physically assaulted and then killed through the cross. May katawang tao po si Jesus. Just like all of us, Jesus lived life here on earth. Naranasan po niya yung naranasan natin. Gutom, uhaw, happiness, pain, joy, betrayal, pagod, tulog, pagkakaibigan, and eventually, death. He had a physical body. He is man. Bakit nga ba siya nagkatawang tao? Ito na yung last two na passages. Sabi ni Paul sa Philippians 2, verse 5 to 8. To tell us that Jesus became man, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, so Diyos daw, Diyos si Jesus, he did not count equality with God a thing to be grasped. So, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. He took the form of man para mai-offer niya yung kanyang katawan at buhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi ba yun yung inawit natin kanina? At hindi ba yun yung ibig sabihin ng pangalan niyang Jesus? Ano po ba ibig sabihin ng Jesus? He forgives sin. Nagkatawang tao siya upang maibigay niya yung kanyang katawan at buhay pangtubos sa lahat ng mananampalataya sa kanya. Bilang Diyos, hindi maaaring mamatay ang Son of God. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Ngunit dahil nagkatawang tao si Jesus, the Son of God, ay maaari niyang kunin at ibigay ang kanyang katawan para maging sakripisyo para sa ating lahat. Kaya siya nagkatawang tao para sa atin. Hindi kailangan ng Diyos magkatawang tao. Naisip niyo na ba yon? Wala pong kakulangan sa Diyos. Hindi niya kailangan gawin yung mga kailangan gawin ni Jesus. Wala pong kakulangan yung Diyos na kailangan niyang punan. Tayo po may kakulangan. Kaya po nagkatawang tao si Jesus, hindi para maramdaman ng Diyos yung nararamdaman natin. Alam niya yung pinagdadaanan natin, pero para sa atin. Para ipakita sa atin na tunay niyang nararamdaman yung nararamdaman natin. At hindi lang yon, ibibigay niya yung buhay niya pangtubos sa atin.
last proof that Jesus is man. Hebrews 2 verses 14 to 18. Since therefore the children share in flesh and blood, lahat daw ng tao ay may katawan at may dugo, he himself, si Jesus daw, likewise partook of the same things. Nagkatawang tao din po at may dugo. That through death, he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who, through fear of death, were subject to lifelong slavery. For surely it is not angels that he helps, but he helps the offspring of Abraham, mga tao. Verse 17. Therefore, Jesus had to be made like his brothers in every respect, so that Jesus might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of the people, atonement for the sins of the people. For because he himself has suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. Nagkatawang tao, una bilang sakripisyo, pangalawa upang maging high priest o saserdote na alam ang ating pangangailangan at magiging tapat sa Diyos upang ibigay at ilapit tayo sa Diyos. So that He can make propitiation, pangtubos. So sa Old Testament po, may sakripisyo at may high priest. So magkaiba po sila palagi, no? Tupa or kambing. Tapos tao po yung high priest. Nakasunod po ba? So hindi po tao yung sinasakripisyo, no? So mga animals po yon sa Old Testament. Pero sabi ni Paul at sinasabi rin na itong writer ng Hebrews, sinasabi ng New Testament na si Jesus yung high priest, siya yung mag-aalay, at yung alay niya ay hindi hayop, na hindi kaya talagang magtubos ng ating mga kasalanan, pero yung katawan niya mismo, perfect in every respect. So that hindi lang isa ang maliligtas, kasi usually pag sacrifice, isa lang po yung tinutubos niyan, pero dahil siya ay Diyos, kaya niyang tubusin lahat na mananampalataya sa Kanya. Kaya yung kailangan pang dubos ay perpekto, yung Kanyang katawan. May isa pang bagay na binanggit dito yung writer. For he himself has suffered when tempted. He is able to help those who are being tempted. At mabubove na po ako. Ano ngayon na Diyos si Jesus? Ano ngayon na nagkatawang tao si Jesus? This is our God, Jesus. This is our Lord. No one is like Him. At ito po yung benepisyo para sa atin. Una, dahil truly God, totoong Diyos si Jesus, kaya niya magbigay ng buhay. He is the giver of life. Sabi ni John dito sa ating passage, He is the word of life, and He is the eternal life. Actually, pinagsasama ni John yung dalawang idea na nasa Gospels, that Jesus is the Word, capital W, eternal Word, and Jesus is the way, the truth, and the life, or the resurrection and the life. Pinapayaman ni John na dahil Diyos si Jesus, siya lang yung kayang magbigay ng tunay na buhay, at kahit namatay ka na or patay ka sa kasalanan, kaya kanyang muling buhayin. Yun po yung ibig sabihin, at lakas niya bilang Diyos. Alam natin ang passage nito, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever, kahit sino man, ang manampalataya sa Kanya, believes in Him, should not perish but have everlasting, eternal life. Dahil siya ay Diyos, kaya niya magbigay ng tunay na buhay. May tunay na buhay ka na ba? May saysay ba ang lahat ng nangyayari sa buhay mo? Do you worship God? Do you have access to God? Do you have hope na kahit nilulusta yung ating taxes ay may saysay pa rin yung buhay bilang Kristiyano?
Hindi natin kailangan ma-depress na nilulusta yung ating pera ng bahala yung Diyos sa kanila. Pero tayo, bahala tayong sumunod at manampalataya, magsilbi at mahalin ng ating Diyos. Dahil tayo ay may tunay na buhay. Kitang-kita na patay yung mga ganyang klaseng tao, no? Wala silang takot sa Diyos. Ngunit hindi sa mga binigyan ng buhay ni Jesus. We can worship God because He has given us life. Pangalawa, because Jesus is truly man, He is our high priest and perfect sacrifice so that we can belong to God. Basahin ko ulit yung Hebrews 4, verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Yung pagkatao ni Jesus ay malaking encouragement para sa atin. Alam niya dahil na-experience niya yung ating kahinaan. Yun yung sabi ni Paul, that He emptied Himself. Hindi niya ginamit lahat ng kanyang kapangyarihan bilang Diyos, but He took the form of a servant. Alam niya yung ating kahinaan. Kaya siya natulog. Kaya siya kumain. Kaya siya uminom. Pwede naman siya mag-teleport, di ba? Pero naglakad siya. Kinailangan niyang akuin ang ating experience para sabihin sa atin, alam ko yung nararamdaman mo. Alam ko kung paano mag-suffer. Alam ko kung paano maging mahina. Alam ko kung paano hindi mahalin ng mga mahal natin sa buhay. Alam ko ang experience na may takwil ng aking malalapit na kaibigan. He knows by experience because He took on flesh. At dahil high priest natin si Jesus, mga kapatid, ito yung sinasabi. Ito yung benepisyo natin. Hebrews 4 verse 16. Yung susunod lang na verse. Sa Tagalog kasi mas matimbang. Kaya't lumapit tayo ng may lakas na loob sa trono ng biyaya, the throne of grace, upang tumanggap tayo ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng ating pangangailangan so that we receive mercy and help in time of need. Kasi alam ni Jesus. At ang imbitasyon sa atin ay lumapit sa trono ng biyaya ng may lakas ng loob, with confidence. Marahil tayo ay, dahil sa ating mga kasalanan o kahinaan, minsan maisip natin, hindi na lang ako magpipray. Hindi na lang ako mag-church. Hindi na lang ako lalapit sa Diyos. Hindi na lang papakounsel kay Pastor Jay. Ayusin ko na muna yung buhay ko. Hindi ko pa deserve yung biyaya ng Diyos. Hindi mo talaga deserve. At hindi talaga natin deserve. Kaya po yung imbitasyon ay, kapatid, lakasan mo yung loob mo at lumapit sa trono ng Diyos. Dahil dun mo lang matatanggap yung biyaya. Walang iba kang pwedeng puntahan na magkakaroon ka ng biyaya. Mahina yung prayer life, lumapit ka sa Diyos. Nangihina ka sa iyong pananampalataya, lumapit tayo sa Diyos. Ayaw natin mag-church, lalo tayo mag-church at lumapit tayo sa Diyos. Nagkakanda, sira-sira ang buhay mo, lumapit tayo sa Diyos. Yun yung sabi, dahil nagkatawang tao si Jesus, alam niya yung pinagdadaanan mo. Kaya lakasan mo yung loob mo at lumapit ka sa Diyos. Trono ng biyaya. Nung ancient times po, bawal pong pumasok sa trono ng walang patawag ng hari. Pwede kang patayin. Pero sabi dito, dahil nagkatawang tao si Jesus, dahil siya rin yung high priest, siya na yung tumatawag sa trono ng Diyos. Lumapit ka. Nandito yung biyaya. Kung hindi natin natatanggap yung biyaya, baka iisa lang ang ibig sabihin yan. Wala tayong access sa Diyos, o di kaya ayaw nating lumapit sa trono ng biyaya.
Mga kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, na tunay na Diyos at tunay na tao, may lakas ng loob dapat tayong lumapit sa Diyos, sa kanyang trono ng biyaya. Sabi ng isang author, kung meron daw isang emosyon, hindi po siya nagtataglish, sa Tagalogin ko na lang po. Kung meron daw pong emosyon na pwedeng mag-describe, isang emosyon lang na pwedeng mag-describe kay Jesus, ano daw ito? Ang sabi ng author na ito ay compassion. Ang compassion po ay hindi lamang awa. Ito ay nararamdaman. Actually, yung word refers to a feeling dito sa ating kalamnan, sa ating bowels, na sobrang lakas na kailangan mong ilabas. At gumawa ka ng bagay upang mawala yung pakiramdam na yon. Yun daw po yung compassion. Si Jesus po, dahil naramdaman niya yung ating nararanasan, nakita niya yung mga tao, di ba, sa Matthew 9:36, na parang mga tupa na walang pastol. He had compassion over them. Naramdaman niya yung kanilang paghihirap. At hindi lang niya naramdaman, gumawa siya ng paraan upang maibsan ang kanilang kahirapan, ang ating kahirapan dahil sa kasalanan. Kaya lakasan niyo ang inyong loob. Lumapit tayo sa trono ng biyaya. To close, ito po yung last benefit na binabanggit ni John. We have fellowship with God that leads to joy. Basahin ko ulit, 1 John 1:3-4. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us, with the apostles, with the rest of the church. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son. So dahil naitama tayo sa Diyos, may fellowship tayo with the Father and the Son. And we are writing these things so that our joy may be complete. Joy. Jesus gives us life. Jesus forgives us of our sin because He knows our weaknesses. He leads us to the throne of grace. And lastly, He gives us joy because He's the God-man. Because Jesus is truly God and truly man, lahat ng nananampalataya sa Kanya ay may pagkakaisa, fellowship with God. Apparently, yung mga false teachers, ang sabi nila, pinagyayabang nila, sila lang daw yung may fellowship with God. Usually, ito yung may mga magagandang building. Sila lang daw po yung may tamang relasyon sa Diyos. Sila lang daw yung may tunay na fellowship with God dahil alam daw nila yung quote-unquote totoo. Sa katotohanan, wala sila sa tamang fellowship with God. Tulad ng mga false teachers dito. Wala silang right fellowship with Jesus dahil hindi nila kilala yung Jesus na binabanggit ni John. Peke yung Jesus nila. Hindi daw tao, hindi daw Diyos. Mga kapatid, ito yung nagagawa ng maling turo. Wala kang tunay na buhay, wala kang lakas ng loob, lumapit sa Diyos sa kanyang trono ng biyaya, wala kang sigla sa buhay, wala kang joy. If you don't have true fellowship with God, you don't have eternal life. You don't have forgiveness from sin. You don't have redemption. You don't have the blessings that come from God. You don't have complete joy because joy is in the presence of God. Ang sabi ni John, we are writing these things so that our joy may be complete. Hopefully, tanggapin natin itong application na ito. Binabanggit ni John dito na bilang isang church, makukumpleto yung ating joy pag lahat tayo ay naniniwala at nananampalataya sa katotohanan. Our joy is complete. Sinulat ni John ito kasi may mga tao sa church na parang naliligawan na ng false teaching. Hindi na namumuhay ng tama.
At concern ni John ang mga taong ito. Dahil wala silang sigla at joy, si John din ay mawawalan ng sigla at joy dahil may mga kapatid siyang nawawala, naliligaw. Ayaw yun ng Apostol John bilang isang pastor. Hopefully ito ay application sa atin bilang simbahan. Mga kapatid, our joy will be complete when we all, tayong lahat, are concerned with each other. Na tayo ay naglalakad sa katotohanan, na lahat tayo ay may totoong fellowship kay Jesus. Kailangan natin ng concern para sa isa't isa. Hindi lang na tama yung ating paniniwala, mabuti yun, pero yung tamang paniniwala ay nagtudulot ng tamang pamumuhay. Hindi dapat natin hayaan na ating mga kapatid ay naliligaw at ginagawa na lamang ang kanilang gustong gawin sa buhay. Mawawala din yung ating joy kung ganun man. Our complete joy is at stake when our brothers and sisters are lost, nawawala, or naliligaw. Kaya mga kapatid, let us believe the right things about Jesus. That He gives us life because He's God. That He leads us to the throne of grace as a perfect high priest. That He gives us joy because we have one another in the family of God. Growth in knowing Jesus leads us to enjoy fellowship with God and fellowship with all of God's children, the church. And hopefully with that enjoyment of fellowship, we will have healthy, vibrant, complete joy. Let's pray. We thank you, Father in heaven, because in Christ, we have fellowship with God, who gives life, who meets us in His throne of grace, and gives us help in time of need, and who gives us true joy because He is near. At hindi lamang ikaw ang naglapit ng iyong sarili, inilapit mo rin, Panginoon, ang lahat ng inyong mga anak, the church, to us, to one another. So I pray, Father, that as a church, we will be concerned that we only believe and follow and love the true Jesus, who is truly God and truly man, and that we walk in a way faithful to Jesus, so that all of us will have complete joy, which He has promised. As we pray before your throne of grace, in Jesus' name, amen. Gandang umaga po ulit.